Sa liblib na baryo ng San Miguel, isa ng alamat si Lolo Guning, ang mahiwagang matanda na kilala hindi lamang bilang manggagamot kundi bilang bantay ng mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa mga orasayon at dasal, kundi sa isang agimat na ipinasapasa pa mula sa mga sinaunang lahi. Ang agimat na ito ay sinasabing may taglay na kakaibang lakas laban sa mga aswang, mga nilalang na sumasakmal sa kadiliman, at maging sa mga mamamatay tao. Bago siya pumanaw, iniwang pamana ni Lolo Guning ang kanyang agimat sa kanyang apo, si Andoy. Kasama ng agimat ang bilin na dapat itong gamitin sa kabutihan at hindi sa pansariling interes. Ngunit hindi batid ni Andoy na sa paghawak niya ng agimat, magsisimula ang pakikibaka niya sa mga nilalang ng dilim na matagal nang nagtatago sa paligid ng kanilang bayan. Si Andoy ay isang karaniwang binatilyo na sanay sa simpleng pamumuhay sa bukid. Sa kanyang pagkamangha at pagkagulat, natanggap niya ang agimat ni Lolo Guning ilang linggo pagkatapos nitong mamatay. Sa una, hindi niya pinapansin ang misteryosong kwento ng mga matatanda tungkol sa agimat. Para sa kanya, ito'y simpleng kwintas lamang na may makantab na bato sa gitna. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Andoy mula sa paglalakad sa bukid, nakarinig siya ng kakaibang kaluskos mula sa masukal na bahagi ng daan. Sa madilim na paligid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin, at bigla niyang naalala ang mga kwento ni Lolo Guning tungkol sa mga aswang at ang pangakong protektahan ang kanilang pamilya. Nagmadaling tumakbo si Andoy pauwi, ngunit isang anino ang mabilis na sumulpat mula sa dilim. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo, mataas, matipuno, at may maputing mata na naglalagablab sa dilim. Narinig ni Andoy ang mabibigat na hininga nito at bigla niyang naalala ang agimat na nasa kanyang leeg. Hawak-hawak ang agimat ni Lolo Guning, ipinagdasal ni Andoy na sana'y totoo ang kapangyarihan nito. Nang bigkasan niya ang pangalan ng kanyang lolo, naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan at lumiwanag ang kwintas sa kanyang leeg. Nang maramdaman ng nilalang ang liwanag mula sa agimat, napaurong ito, at sa isang sigaw, mabilis na naglaho sa dilim. Sa pagkakataong iyon, batid ni Andoy na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Kinabukasan, ikinwento ni Andoy ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito. Para sa kanila, wala namang aswang o mga nilalang na umiikot sa kanilang bayan. Ngunit sa gabi-gabing pag-uwi ni Andoy, palaging nararamdaman niya ang presensya ng kung anumang nilalang ang sumubok sa kanya. Isang gabing maliwanag ang buwan, nakakita si Andoy ng mga kakaibang marka sa pader ng kanilang bahay. Tila mga galos ng isang malaking kuko na tila hinahamon siya. Sa gabing iyon, narinig ni Andoy ang halakhak ng isang nilalang mula sa kanilang bakuran. Nag-aalangan man, humawak siya sa agimat at lumabas ng bahay. Sa labas, tumambad sa kanya ang isang malaking anino. Isang babaeng may matutulis na kuko at pula ang mata, isang aswang. Sinubukan ni Andoy na lumaban, ngunit ang bilis ng nilalang ay nakakakilabot. Napadapa siya, ngunit nang bumangon ay nakita niyang lumiliwanag ang kanyang katawan mula sa kapangyarihan ng agimat. Sa isang iglap, nagmistulang nagliliyab ang paligid at tumilapon ang aswang papalayo, na parang sinilaban ng apoy. Sa takot, ang aswang ay lumisan, at doon lang naramdaman ni Andoy ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi pala biro ang kanyang tinanggap na tungkulin. Ngayon ay mas nauunawaan niya ang halaga ng agimat, ito'y hindi lamang proteksyon kundi isang sandata laban sa mga nilalang na humahanap ng kamatayan para sa ibang tao. Lumipas ang mga araw at gabi, at si Andoy ay hindi na nakakatulog ng payapa. Lagi niyang binabantayan ang kanyang pamilya, dahil alam niyang babalik ang mga aswang, ngunit hindi lang iyon ang kanyang inaalala. Nalaman niya mula sa mga matatanda na hindi lamang proteksyon ang agimat, kundi isang sumpa rin para sa may hawak nito.
Ayon sa isang matandang kamag-anak, si Lolo Guning ay dati nang humarap sa mga aswang at mga mamamatay tao upang protektahan ang baryo. Ngunit ang paggamit ng agimat ay may kapalit. Ang bawat laban ay nagpapahina sa gumagamit, at ang labis na pagkakapit dito ay nagdudulot ng kamatayan. Binalaan si Andoy na maging maingat, ngunit alam niya ang responsibilidad na iniwan sa kanya ni Lolo Guning. Sa isang gabi ng paglalaro ng hangin sa kanilang bakuran, nanumpa siya sa kanyang lolo at sa agimat na hindi siya bibitiw sa laban, kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Isang gabi na tila walang katahimikan, naglalakad si Andoy sa kalsadang puno ng anino. Sa kanyang mga palad ay hawak niya ang agimat ni Lolo Guning, na tila naglalabas ng kakaibang init sa bawat hakbang niya. Malayo pa lang ay natatanaw na niya ang ilaw mula sa maliliit na bahay sa kanilang baryo, ngunit ang paligid ay tila nilamon ng kadiliman. Biglang nakarinig si Andoy ng pag-iyak mula sa kalsadang kanyang dinadaanan. Sa unay hindi niya pinansin, ngunit habang papalapit siya, palakas ng palakas ang tunog. Lumapit siya sa isang puno, at doon niya nakita ang isang batang babae na nakaupo, nakayuko, at humihikbi. Nilapitan niya ito at tinanong, "Nene, bakit ka umiiyak dito sa dilim?" Ngunit nang itinaas ng bata ang kanyang mukha, kitang-kita ni Andoy ang mga mata nitong walang puti, pulang-pula na tila may apoy sa loob. Tumayo ang kanyang mga balahibo sa takot, at alam niyang ang batang ito ay hindi tao. Biglang nagbago ang anyo ng bata, lumaki ito, hamaba ang mga kuko, at ang kanyang mukha ay tila pinagtagpi-tagping balat ng mga hayop. Agad hinawakan ni Andoy ang agimat at inusal ang orasayon na itinuro ng kanyang lolo noong bata pa siya. Ang kanyang puso ay bumilis, at sa kanyang isip ay nananalanggan na sana'y sapat ang kapangyarihan ng agimat para iligtas siya. Sa pagbigkas ng orasayon, nagliwanag ang agimat at parang nagising ang isang hindi maipaliwanag na lakas sa loob ni Andoy. Tumayo siya, tinitigan ang nilalang, at hindi siya natinag kahit nakakatakot ang itsura nito. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa agimat, at ang nilalang na naganyong bata ay napasigaw at napaatras. Sa isang iglap, naglaho ito sa dilim. Dito lalong nakumbinsi si Andoy na hindi niya maiiwasan ang kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, umuwi siya ng may takot, ngunit dala ang paninindigang ipagpapatuloy ang laban. Kinabukasan, pinuntahan ni Andoy ang liblib na bahay ni Mang Tasyo, ang matandang kaibigan ni Lolo Guning na siyang nagturo ng orasayon at mga sinaunang ritual. Alam niyang hindi sapat ang agimat lamang, kailangan niyang matutunan kung paano ito gamitin ng maayos, paano kontrolin ang kapangyarihang taglay nito. Bata, ang agimat ay hindi basta-basta ginagamit, wika ni Mang Tasyo. May mga orasayon at dasal na kailangan mong pag-aralan, at hindi ito madali. Kung mali ang paggamit mo rito, maaari kang madala sa dilim. Sinimulan ni Andoy ang kanyang pagsasanay. Sa bawat araw, binibigkas niya ang mga dasal na itinuro ni Mang Tasyo at isinasagawa ang mga ritual na magpapalakas sa kanyang koneksyon sa agimat. Hindi madali ang bawat araw ng kanyang pagsasanay, minsan ay nahihilo siya, at minsan ay nakakakita siya ng mga kakaibang pangitain. Dahil sa agimat, tila lumalapit sa kanya ang mga nilalang ng kadiliman, ngunit nagiging matatag siya sa bawat pagdaan ng araw. Minsan ay naglalakad siya sa bukid at nararamdaman niyang sinusubaybayan siya ng mga matang nagmamasid sa dilim. Ngunit bawat hakbang niya ay may kasama ng tiwala sa sarili. Alam niyang ang agimat ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang kahit na anong nilalang na humahadlang sa kanyang daan. Isang gabi, sa ikalawang linggo ng kanyang pagsasanay, bumalik si Andoy sa kanilang baryo matapos ang isang mahabang araw ng pag-aaral ng mga dasal. Nang biglang nagdilim ang kalangitan, walang buwan at tila mas makapal ang anino sa paligid. Parang may mabigat na enerhiya ang bumabalot sa kanilang baryo. Doon niya nakita ang isang kakaibang senyales. Mga alingaw-ngaw ng yapak na tila papunta sa kanilang bahay.
Nang makalapit siya sa kanilang pintuan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Biglang tumambad sa kanya ang isang nilalang na mas matangkad pa kaysa sa mga nakalaban niya noon. Ang balat nito ay parang kaliskis ng ahas, at ang mga mata nito ay pulang-pula. Sa takot ng kanyang pamilya, humarap si Andoy sa nilalang at itinayo ang agimat sa kanyang dibdib. Bigla siyang napapikit at nanuot sa kanyang isipan ang mga alaala ni Lolo Guning, ang mga bilin nito at ang lahat ng itinuturo nito. Alam niyang oras na para gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Mabilis niyang binigkas ang mga dasal, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang paligid ay unti-unting nagliliwanag. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa kanyang agimat, na nagmistulang isang malaking apoy na bumalot sa kanyang katawan. Ang nilalang ay tumili at bumagsak sa lupa, tila nagmamakaawang tumigil si Andoy. Ngunit alam ni Andoy na hindi siya pwedeng magdalawang isip. Sa huling oras ng pagsigaw ng kanyang orasayon, natunaw ang nilalang na parang usok na naglaho sa hangin. Nag-iwan ito ng amoy ng nasusunog na dahon at isang malamig na simoy na tila nagpapalam. Ngayon, higit na nauunawaan ni Andoy ang halaga ng agimat ni Lolo Guning. Ito ay hindi lamang isang pamana, kundi isang gabay na nagpoprotekta sa kanilang pamilya at sa buong baryo. Ngunit alam niyang marami pa siyang pagdadaanan at maraming laban ang naghihintay sa kanya. Sa mga susunod na kabanata, haharapin ni Andoy ang mas malalaking pagsubok, mga nilalang na mas makapangyarihan at mas mapanganib. Ngunit sa bawat laban, lumalakas ang kanyang loob at tumatatag ang kanyang kaalaman sa mga lihim ng agimat ni Lolo Guning. Sa huli, siya na ang magiging bagong tagapagtanggol ng kanilang bayan laban sa dilim, dala ang paniniwala at pananampalataya sa kanyang agimat at sa aral ng kanyang lolo. Matapos ang gabing iyon, unti-unting kumalat sa baryo ang kwento tungkol kay Andoy. Para sa mga kababaryo niya, isa siyang bayani na katulad ng kanyang Lolo Guning, isang tagapagtanggol laban sa mga aswang at mga mapaminsalang nilalang. Ngunit habang mas sumisikat ang kanyang pangalan, mas lalong nagiging mabigat ang kanyang mga balikat. Ang bawat laban ay tila nagpapalakas sa mga kalaban, na parang may mas makapangyarihang nilalang ang nagmamasid at nagpapadala ng mga kasamahan upang subukan si Andoy. Isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang babae na tila pagod at may sugat sa katawan. Siya'y natagpuan ng mga kapitbahay na pagod sa may dalampasigan, tila mula sa malayong bayan. Pinagpahinga siya ng mga tao at agad tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nang magising ang matanda, bumaling siya kay Andoy at nagwika. "Ako si Aling Lorna, galing sa bayan ng Alitaptap. Ang bayan namin, pinatay ang marami sa amin ng isang nilalang na may itim na mata at balat na parang bato. Ipinadala ako rito upang maghanap ng tulong. Andoy, ikaw lamang ang makakatulong sa amin." Natigilan si Andoy. Kahit na may agimat siya, alam niyang malaki ang panganib na humarap sa isang mas malakas na nilalang. Ngunit hindi siya makatanggi sa mga mamamayan ng Alitaptap. Pumayag siyang sumama kay Aling Lorna matapos ang ilang araw ng paghahanda. Dala ang agimat ni Lolo Guning at ang mga dasal na itinuro ni Mang Tasyo. Habang papunta sa bayan ng Alitaptap, ikinwento ni Aling Lorna ang lagim na dinaranas ng kanilang bayan. Ang halimaw na iyon ay hindi tulad ng karaniwang aswang. Siya ang pinuno ng kanilang lahi, siya ang dahilan kung bakit dumarami ang mga aswang sa ating mga bayan. Ang tawag nila sa kanya ay Bakunawa, ang manguubos ng buhay. Pagdating nila sa Alitaptap, nakita ni Andoy ang mga bahay na sira at mga mamamayang takot na nagtatago sa kanilang mga tahanan. Sa bawat sulok ng bayan, naroon ang mga marka ng pangil at mga bakas ng pagkawasak. Nang gabing iyon, nagsimulang maghanda si Andoy para sa isang laban na maaaring ikamatay niya. Inusal niya ang lahat ng dasal na alam niya, naglatag ng mga proteksyon sa paligid ng bayan,
at nagdasal na sana'y hindi siya magkamali sa harap ng isang nilalang na gaya ni Bakunawa. Kinabukasan, nagsimula ng yumangay ang paligid ng alitaptap. Dumilim ang kalangitan ng biglaan kahit tanghaling tapat pa lamang. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang mabibigat na yabag ng isang bagay na papalapit. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw si Bakunawa, ang halimaw na sinasabi ni Aling Lorna. Si Bakunawa ay isang dambuhala, may mga pakpak na parang isang higanteng paniki at balat na parang bakal na kulay itim. Ang kanyang mga mata ay pula at may apoy na tila kayang sunugin ng kahit sinong tumitig sa kanya. Nakaramdam si Andoy ng kilabot, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, hinarap niya si Bakunawa, hawak-hawak ang agimat at nakatitig ng diretso sa mabangis na halimaw. Mabilis na umatake si Bakunawa. Tumalsik si Andoy sa lakas ng hampas ng mga pakpak nito, ngunit agad siyang bumangon at hinawakan ang kanyang agimat. Tila may nagising na lakas mula sa agimat na noon lang niya naramdaman, isang enerhiyang bumalot sa kanya at nagbigay ng panibagong tapang. Sinimulan niyang bigkasan ang mga dasal, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang paligid ay napupuno ng liwanag na pumupunit sa dilim. "Hindi mo ako matatalo, bata," sigaw ni Bakunawa na sinundan ng malakas na halakhak. Ngunit hindi natinag si Andoy. Nakipagbuno siya kay Bakunawa, gamit ang lahat ng natutunan niya sa kanyang pagsasanay. Sa wakas, tumayo siya at itinaas ang kanyang agimat sa kalangitan. Mula sa agimat ay nagbuga ang isang makapangyarihang liwanag na tumama kay Bakunawa, dahilan upang masunog ang balat nito. Sa huli, bumagsak si Bakunawa, sunog at mistulang abo. Ang bayan ng Alitaptap ay muling nanambalik sa katahimikan. Nang matapos ang laban, bumalik si Andoy sa San Miguel na bitbit ang agimat ni Lolo Guning at ang kaalaman na may mas maraming nilalang ang naghihintay sa dilim. Ngunit ngayon, alam niyang hindi lamang siya basta isang binata ng baryo. Siya ay ang tagapagmana ng pamana ni Lolo Guning, ang tagapagligtas ng kanilang bayan laban sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng kanyang mga kababaryo na may galit at pag-asa. Mula noon, itinalaga niya ang sarili sa pagtuturo ng mga dasal at proteksyon sa mga mamamayan ng kanilang baryo. Upang sa susunod na pagsalakay ng dilim, may sapat na silang lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Andoy ang naging bagong alamat ng San Miguel, ang bagong tagapagtanggol laban sa kadiliman, dala ang iniwang agimat ni Lolo Guning. Ilang buwan ang lumipas mula nang talunin ni Andoy si Bakunawa. Sa kabila ng katahimikan at kapayapaan na bumalot sa bayan ng San Miguel, hindi mawala sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Mang Tasyo tungkol sa agimat at sa mga nilalang na mas malalakas pa kay Bakunawa. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang nagpapahinga si Andoy sa kanilang bakuran, biglang may dumating na isang batang lalaki, sugatan at humihingal. "Andoy, kailangan mo kaming tulungan," sigaw ng bata. Ayon sa kwento nito, may bagong nilalang na nagpapakita sa kanilang bayan, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit at may dalang baston na may nakaukit na mga misteryosong simbolo. Sa tuwing dumarating ang lalaki sa kanilang baryo, may mga nawawalang tao, mga kabataan na hindi na muling nakikita. Agad nagising ang malasakit ni Andoy. Bagaman pagod sa mga laban na kanyang hinarap, alam niyang may tungkulin siyang tulungan ang ibang mga bayan at pigilan ang banta na ito bago pa mas maraming buhay ang mawala. Pinuntahan ni Andoy ang baryo kung saan sinasabing lumilitaw ang kakaibang matandang lalaki. Sa kanyang pagdating, naramdaman niya agad ang malamig na simoy ng hangin na tila may dala-dalang babala. Napansin din niyang kakaiba ang pagkilos ng mga hayop at tahimik ang paligid, na para bang may nangyayari sa ilalim ng katahimikan. Mula sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo, nakita niya ang silhouette ng isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Napapikit si Andoy at inusal ang dasal sa kanyang agimat.
Alam niyang ang kanyang kalaban ngayon ay hindi basta-bastang aswang kundi isang makapangyarihang mangkukulam na may kakayahang magpasuko ng kahit sinong tao sa pamamagitan ng mga kulam at sumpa. Sa kanyang paglapit, biglang nagising ang mangkukulam, at tumitig ito kay Andoy. "Ikaw ang apo ni Guning, anang matanda. Matagal na kitang hinihintay." Mula sa baston nito, naglabas siya ng itim na usok na agad bumalot kay Andoy. Ngunit hindi natakot si Andoy. Hinawakan niya ang kanyang agimat at pinalibutan ng liwanag ang kanyang katawan. Ang itim na usok ay naglaho, at ang mangkukulam ay tila nagulat sa lakas ng agimat na daladala ni Andoy. "Akala mo ba'y kaya mong talunin ang lahat ng nilalang ng kadiliman? Mas marami pa kaming naghihintay sa likod ng bawat anino," banta ng matanda, at biglang naglaho sa ere, iniwang nagliliyab ang paligid. Matapos ang enkwentro sa mangkukulam, natuklasan ni Andoy na mas mabigat ang tungkulin na iniwan sa kanya ni Lolo Guning kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kanyang pagmumuni-muni, naisip niyang hindi niya kayang labanan ang lahat ng nilalang ng kadiliman ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong, mga kasamahan na may lakas at tapang upang tulungan siya sa kanyang misyon. Sa pagbalik niya sa San Miguel, naghanap si Andoy ng mga kabataan at matatanda na may kaalaman sa mga dasal, orasyon, at ritual. Sa kanyang pagsasanay, natagpuan niya si Nardo, isang binatilyong anak ng albularyo sa kabilang baryo. Malakas at matapang si Nardo, at may likas na talino sa mga orasyon. Sinamahan siya nito sa kanyang mga laban at natutunan niya ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng katuwang sa laban. Si Nardo ay hindi lamang naging kasangga kundi isang kaibigan na katuwang ni Andoy sa bawat pagsubok. Sama-sama nilang pinag-aralan ang mga lihim ng mga agimat at mga ritual na proteksyon laban sa kadiliman. Isang gabing malakas ang ulan, muling nabulabog ang bayan ng San Miguel. Nakita ng mga tao ang pagdating ng isang itim na kabayo sa gitna ng ulan, sakay ang isang misteryosong lalaki na may suot na kapa na itim at kumikislap sa dilim. Nakaramdam ng takot ang mga mamamayan, at alam ni Andoy na hindi ito basta-basta lamang bisita. Nilapitan nila ni Nardo ang lalaking sakay ng kabayo, at naramdaman nila ang malamig at mabigat na enerhiyang bumabalot dito. Sa gitna ng ulan at kidlat, tumawa ang lalaki at sinabi, "Ako si Kalaban, ang taga-ani ng mga kaluluwa. Ako ang magtatapos sa iyong lahi, Andoy." Hinawakan ni Andoy ang kanyang agimat, at agad niyang binigkas ang pinakamakapangyarihang orasyon na itinuro ni Lolo Guning. Subalit, napansin niyang hindi natitinag si Kalaban. "Ang iyong agimat ay hindi sapat upang talunin ako," wika ni Kalaban habang naglalabas ng itim na apoy mula sa kanyang kamay. Sa kabila ng takot, tumayo si Andoy at si Nardo sa harap ni Kalaban, nagkaisa ang kanilang loob at tiwala sa agimat ni Andoy. Sa kanilang mga kamay ay pinagsama nila ang lakas ng kanilang mga dasal at ang kapangyarihan ng agimat. Habang naglalaban si Andoy at Kalaban, tumindi ang labanan ng liwanag at dilim sa paligid ng San Miguel. Alam ni Andoy na hindi ito simpleng laban, ito'y laban ng lahi ng kadiliman laban sa kanyang angkan. Ang kanyang agimat ay kumikislap na parang apoy, at alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang ibuhos ang lahat ng natutunan. Sa isang huling dasal, humawak si Andoy kay Nardo at ipinasa ang lakas ng agimat sa kanya. "Nardo, ipagpatuloy mo ang laban. Ito na ang tadhana ng agimat, ang magtapos sa kadiliman, kahit ang kapalit ay ang aking buhay," wika ni Andoy habang umiilaw ang kanyang katawan at biglang sumiklab sa liwanag. Napaluhod si Kalaban, natupok ng liwanag na nagmula sa sakripisyo ni Andoy. Ang paligid ng San Miguel ay nabalot ng maputing liwanag, at ang dilim ay unti-unting naglaho sa isang napakalaking pagsabog ng liwanag na nagmula sa agimat ni Lolo Guning. Nawala si Andoy, ngunit ang kanyang kwento ay nanatiling buhay sa San Miguel. Si Nardo ang nagmana ng agimat at ipinagpatuloy ang misyon na iniwan ni Andoy.
Sa bawat sulok ng baryo, ikinukwento ng mga tao ang katapangan ng binata na humarap sa dilim upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang agimat ni Lolo Guning ay naging simbolo ng katapangan at sakripisyo, isang alaala na nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng dilim, palaging mananaig ang liwanag. Pangalawang yugto. Noong unang panahon sa bayan ng San Rafael, kilala si Lolo Guning bilang isang matapang na albularyo at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. May dala-dala siyang isang agimat na minanapa niya sa kanyang mga ninuno, isang maliit ngunit makapangyarihang bato na may mga nakaukit na simbolo. Sinasabi ng mga matatanda sa baryo na ang agimat na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan upang talunin ang mga aswang, manananggal, at lahat ng masasamang nilalang na gustong maghasik ng lagim sa kanilang tahimik na lugar. Ngunit nang pumanaw si Lolo Guning, iniwang niya ang agimat sa kanyang apo na si Andoy, isang binatilyong walang kaalam-alam sa mga lihim ng kanyang lolo. Hindi niya alam na ang kapirasong bato na iyon ay magdudulot sa kanya ng hindi pangkaraniwang mga pagsubok at pakikipagsapalaran. Isang gabi, habang natutulog si Andoy, nagising siya sa malamig na dampi ng hangin na pumasok sa kanyang silid. Sa kanyang tabi, naroon ang maliit na kahoy na kahon na iniwan ni Lolo Guning bago siya namatay. Sa loob nito, naroon ang isang piraso ng makintab na bato na may kakaibang ukit, ang agimat na pamana ng kanyang lolo. Habang hawak niya ito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na bumalot sa kanyang palad, na parabang may buhay ang agimat. "Apo, ikaw na ang magpapatuloy ng laban," wika ni Lolo Guning sa kanyang panaginip noong gabing iyon. "Ang agimat ay may kapangyarihang kayang ipagtanggol ang ating bayan. Ngunit tandaan mo, ito'y may kasama ring mabigat na responsibilidad." Kinabukasan, nagising si Andoy na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Parang may nagbabadyang panganib na hindi niya maipaliwanag. Sa baryo, nagbalita ang ilang mga kapitbahay na may mga hayop na nakita sa gilid ng kagubatan, may mga patay na hayop na tila biniktima ng kung anong mabagsik na nilalang. Ang matatanda sa baryo ay nag-aalala at nabanggit ang pangalan ng aswang. Ngunit sa isip ni Andoy, ang agimat sa kanyang palad ay tila nagliliyab, nagbibigay ng babala sa kanya na hindi ito ordinaryong gabi. Gabi na nang narinig ni Andoy ang malalakas na kalabog mula sa likod bahay ng kanilang tahanan. Agad siyang lumabas, tangan ang agimat, at nakaramdam ng kakaibang lakas na tila bumubulwak mula sa loob ng kanyang katawan. Pagdating sa likod bahay, nakita niya ang isang matandang babae, baluktot ang katawan at may maitim na balat na tila hindi pangkaraniwan. Alam niya sa puso niya kung sino ito, isang aswang. Nagsalubong ang kanilang mga mata, at napangisi ang aswang. "Ang batang apo ni Guning," sabi nito sa malamig na tinig, "alam mo bang kami ang dahilan ng pagkamatay ng iyong lolo?" Hindi na pinakinggan ni Andoy ang sinabi ng aswang. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinulong ang isang dasal na naalala mula sa kwento ng kanyang lolo. Agad na nagliwanag ang agimat at bumalot sa kanya ang liwanag na tila nagtataboy sa aswang palayo. Hindi inaasahan ni Andoy ang lakas ng agimat, ngunit naramdaman niyang nagising ang kapangyarihan nito. Tumakas ang aswang nang hindi makalapit sa kanya, ngunit alam ni Andoy na babalik ito kasama ang iba pa nitong mga kauri. Lumapit siya sa isang kaibigan ng kanyang lolo, si Mang Kulas, na isang albularyo. Tinuruan siya ni Mang Kulas kung paano gagamitin ang agimat sa susunod na pakikipaglaban, sapagkat alam ng albularyo na malapit nang bumalik ang mas maraming aswang sa kanilang baryo. Ilang gabi matapos ang pag-atake ng aswang, mas lalong lumala ang lagim sa baryo. Hindi lamang isa kundi 3 aswang ang sumugod sa kanilang lugar, pati na rin ang ilang masasamang tao na nasa ilalim ng kontrol ng mga aswang. Alam ni Andoy na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa, kaya't humingi siya ng tulong kay Mang Kulas at sa ilan pang matapang na residente ng San Rafael. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman nila ang pagdating ng mga kalaban.
Ang mga aswang ay lumipad mula sa kagubatan, ang kanilang mga matay nagliliwanag sa kasamaan. Sa likod nila, naroon ang ilang kalalakihan na tila nahipnotismo at handang pumatay sa sinumang haadlang. Itinaas ni Andoy ang agimat, at sa sandaling iyon, parang damaloy ang tapang ni Lolo Guning sa kanyang katawan. Isa-isa niyang hinarap ang mga kalaban, pinangungunahan ang kanyang mga kasamahan sa labanan. Sa bawat hampas ng agimat, isang aswang ang napapa-atras, nasusugatan ng kapangyarihan ng kanyang lolo. Nagtagumpay sila sa pagtulak sa mga aswang palabas ng baryo, ngunit bago tuluyang maglaho ang huling aswang, binitawan nito ang isang sumpa. Babalik kami. Hindi kami titigil hanggang makuha ang agimat ni Guning. Pagod at sugatan, bumalik si Andoy at ang mga residente sa baryo, alam nilang may mas malalaking laban pang darating. Ngunit ngayon, batid ni Andoy na handa siyang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang agimat ni Lolo Guning ay nasa tamang mga kamay, at gagawin niya ang lahat upang panatilihin itong ligtas mula sa mga halimaw ng dilim. Simula ng huling labanan laban sa mga aswang, tila walang katahimikan ang baryo ng San Rafael. Lahat ng tao'y nagbabantay tuwing gabi, bawat pamilya'y nagtitirik ng kandila sa kanilang mga bintana at naglalagay ng bawang sa pintuan upang itaboy ang masasamang nilalang. Si Andoy, kahit pagod at hirap, ay hindi kailanman nagpabiye sa pagbabantay. Alam niyang ang sumpa ng mga aswang ay magdadala ng mas marami pang panganib sa kanilang baryo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang tahanan at nagmamasid sa paligid, dumating si Mang Kulas, dala ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Binuksan nito ng albularyo at tumambad kay Andoy ang isang gulok na may kakaibang ukit sa talim. Ipinasa ito ni Mang Kulas kay Andoy at sinabing, ito ay ang gulok ng dakilang tagapagtanggol, Andoy. Magagamit mo ito upang sabayan ang lakas ng iyong agimat. Nang mahawakan ni Andoy ang gulok, nakaramdam siya ng kakaibang lakas na damaloy mula sa kanyang palad papunta sa kanyang katawan. Para bang ang agimat ay nagbigay ng mas mataas na antas ng enerhiya, na tinanggap at pinatindi pa ng gulok. Alam niyang ito ay hindi lamang isang armas kundi isang kasangkapan na magbibigay sa kanya ng mas malaking responsibilidad sa labanang darating. Pero, Mang Kulas, tanong ni Andoy, paano kung mas malakas at mas marami pa ang dumating? Hinawakan ni Mang Kulas ang kanyang balikat at tumugon, ang tapang at pananalig ang pinakamalaking sandata mo, Andoy. Ang gulok at agimat ay gagabay lamang sa iyo. Ngunit nasa iyo pa rin ang desisyon at lakas upang ipagtanggol ang bayan natin. Ilang linggo matapos mabigay sa kanya ang gulok, bumalik ang pangamba sa baryo ng San Rafael. Sa gitna ng dilim, nagsimulang mawala ang ilang mga hayop, at sa bawat gabi, tila may naririnig ang mga taga-baryo na mga bulong at mga yabag mula sa kagubatan. Nagsimula na naman ng mga aswang sa kanilang gawain, dahan-daang nagpapakita ng kanilang presensya upang maghasik ng takot. Nagpasya si Andoy na siya na mismo ang mangguna upang sugpuin ang mga ito. Kasama si Mang Kulas at ilan sa mga matatapang na taga-baryo, pumasok sila sa kagubatan, dala ang kanilang mga agimat, gulok, at mga pangontra. Alam nila na ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Habang naglalakad sa gitna ng mga puno, narinig nila ang malalalim na halakhak at mga tinig ng mga nilalang ng dilim. Isang matandang aswang ang lumitaw mula sa anino ng isang malaking puno, at sa likod nito, may mga aswang na may iba't ibang anyo. Ang ilan ay may mahahabang dila, ang iba ay may mga pakpak na parang paniki. Tumayo si Andoy sa unahan, itinaas ang kanyang agimat, at inutusan ang kanyang mga kasama na manatili sa likod niya. Sige, Andoy, sabi ng pinuno ng mga aswang, subukan mong talunin kami. Ngunit tandaan mo, ang sumpa ng aming lahi ay hindi basta-basta mapapatay. Agad na kumilos ang mga aswang, humahaginit sa dilim habang sinusubukang palibutan si Andoy at ang kanyang mga kasama.
Sa bawat galaw ng kanyang gulok, kumislap ang liwanag ng agimat, tumatama sa mga aswang at nag-iiwan ng paso sa kanilang balat. Pero alam ni Andoy na hindi ito magiging sapat, dahil tila napakalakas ng mga kalabang ito kumpara sa mga nauna niyang nakalaban. Habang patuloy ang labanan, napansin ni Andoy na isa sa mga kasama niya, si Aling Rosa, ay nahulog sa bitag ng isang aswang. Hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito, at gamit ang gulok, tinaga niya ang aswang sa balikat, na nagpa-atres dito. Pero sa bawat aswang na natatalo nila, tila may mas marami pang dumarating, parang walang katapusan ang kanilang bilang. Habang pagod na si Andoy, naramdaman niya ang puwersa ng agimat sa kanyang dibdib, tila mas lumalakas ang lakas sa bawat patak ng dugo ng mga aswang na dumidikit sa kanyang gulok. Alam niyang hindi niya maaaring bitawan ang laban kahit gaano pa kahirap. Naisip niya ang kanyang mga magulang, ang mga kaibigan, at ang baryo na kanyang panangakong ipagtatanggol. Inilapat ni Andoy ang kanyang dalawang kamay sa agimat at sinimulang bigkasan ang dasal na iniukit ng kanyang lolo sa kanyang isipan. Bigla, bumalot sa kanyang katawan ang liwanag na mas maliwanag pa sa buwan. Parang nabalot siya ng isang kalasag na nagmula sa kanyang lolo, isang kalasag na hindi kayang tagyusan ng kahit anong kasamaan. Sa bawat hampas ng kanyang gulok, naglalaho ang mga aswang sa liwanag, ang ilan sa kanila'y nasusunog at nagiging abo bago pa man makalapit sa kanya. Nagpatuloy ang labanan ng halos magdamag. Nakatayo si Andoy sa gitna ng kagubatan, hindi tumitinag, habang ang kanyang mga kasama ay patuloy na lumalaban sa likuran niya. Naging simbolo si Andoy ng tapang at lakas sa harap ng mga nilalang ng kadiliman. At sa huling sigaw ng isang aswang na nawalan ng pag-asa, tumakbo na ang mga natira pabalik sa dilim ng kagubatan. Pagdating ng madaling araw, tahimik na bumalik sina Andoy at ang kanyang mga kasama sa baryo. Alam nilang marami pa ring panganib ang nakaamba, ngunit sa ngayon, alam nilang napigilan nila ang paglaganap ng kadiliman sa kanilang tahanan. Si Andoy ay kinilala bilang bagong tagapagtanggol ng San Rafael, at ang agimat ni Lolo Guning ay naging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob para sa buong baryo. Sa kabila ng lahat ng pagod at takot, nanatili ang kanilang pananampalataya sa isa't isa at ang kanilang pangako na hindi kailanman susuko sa harap ng kasamaan. Ang agimat ni Lolo Guning ay mananatiling tagapag-ingat ng baryo, handa sa anumang pagsubok na muling dadalhin ng dilim. Sa paglipas ng mga araw, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Rafael. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi mapakali si Andoy. May kung anong damdamin ang bumabagabag sa kanya tuwing magdadapit hapon, parang may nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman ng kagubatan. Sa bawat hakbang niya papunta sa kanilang bukirin, nararamdaman niya ang bigat ng agimat sa kanyang leeg, tila may gustong iparating. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang tahanan, dumating si Mang Kulas, dala ang masamang balita. Andoy, sabi nito, may bagong grupo ng mga nilalang ng dilim ang gumagala sa mga karatig baryo. Ang ilan sa kanila ay mas mapanganib, mas tuso, at may mga kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Pinagpawisan si Andoy. Naalala niya ang sumpa ng aswang noong huling laban, na hindi sila titigil hanggang makuha ang agimat. Natanto niyang ang mga bagong nilalang na ito ay maaaring mas malakas kaysa sa mga una niyang nakalaban. At ang agimat na iniwan ni Lolo Guning ay lalo pang nagiging isang dambuhalang responsibilidad. Kinabukasan, habang naglalakad si Andoy sa kagubatan upang tingnan ang kanilang taniman, may nakita siyang kakaibang puno sa gilid ng kanyang daraanan. Hindi ito ordinaryong puno, itim ang balat nito, at tila may mga ugat na dumadaloy na parang pulang dugo sa paligid nito. Sa ilalim ng puno ay may mga simbolo at mga anino na kumikilos sa dilim. Hindi niya mapigilan ang sarili, nilapitan niya ito, at sa kanyang paglapit, narinig niya ang isang malamig at nakakaalarmang tinig. Andoy, apo ni Guning,
alam kong naririnig mo ako. Halika sa aking pugad, at ipakita mo ang tapang ng iyong lahi. Biglang nagliwanag ang agimat ni Andoy, nagbabala sa kanya sa panganib na dulot ng kakaibang punong ito. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa paligid, tila ito isang bitag na nilikha ng isang mas malakas na nilalang. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang mga bulong ng kanyang lolo sa kanyang isipan, kaya mo ito, apo. Alalahanin mo ang paninindigan mo. Pagbalik sa baryo, kinausap niya si Mang Kulas at ang kanyang mga kasama. Nagdesisyon silang puntahan ang puno at tingnan kung ano ang tunay na panganib na nagkukubli doon. Nang sumapit ang hating gabi, nagtungo si Andoy at ang kanyang mga kasama sa lokasyon ng itim na puno. Habang papalapit sila, naririnig nila ang tila bulong-bulong na nagmumula sa mga anino ng kagubatan, at sa bawat hakbang nila, tila may mga mata ang sumusunod sa kanila mula sa dilim. Naramdaman ni Andoy ang pagbigat ng agimat sa kanyang dibdib, senyales na nagbabadyang may malaking laban. Pagdating nila sa ilalim ng puno, bigla itong nagbukas, at lumitaw ang isang nilalang na mas kahindik-hindik kaysa sa mga nakalaban niya dati. Siya'y si Dato Itim, ang hari ng mga aswang, isang napakalakas na nilalang na halos punong-puno ng mga mahika at sumpa. May mga kasama siyang iba't ibang nilalang, mga tikbalang, kapra, at mga alagad ng dilim na nagpapalibot sa kanila. Ikaw pala ang apo ni Guning. Malakas na sabi ni Dato Itim. Matagal ko nang gustong makuha ang agimat na iyan. Alam kong taglay mo ang kapangyarihan ng iyong lahi, ngunit hindi sapat ang tapang ng isang binata upang talunin ako. Hindi nagpatinag si Andoy. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama at alam niyang kasama nila ang tapang at pananalig ng kanilang baryo. Hindi ko hahayaang masakop mo ang San Rafael, at hinding-hindi mo makukuha ang agimat ng aking lolo. Sigaw niya, at agad niyang itinaas ang agimat na nagbigay ng malakas na liwanag sa paligid. Sumiklab ang labanan sa ilalim ng itim na puno. Habang humahampas si Andoy gamit ang kanyang gulok, ang bawat nilalang na nadadaanan niya ay tumutamba sa lupang tila nasusunog. Ang liwanag ng agimat ay nagbigay ng proteksyon sa kanya laban sa mga sumpa at mahikang ibinabato ni Dato Itim. Subalit, si Dato Itim ay isang makapangyarihang nilalang, kahit sa tuwing natatamaan siya ng liwanag, hindi siya basta sumusuko. Patuloy niyang tinatangkang lumapit kay Andoy upang maabot ang agimat. Alam kong mahina ka pa, bata. Hindi mo kayang talunin ang kadiliman. Pang-uuyam ng hari ng mga aswang. Ngunit sa mga huling sandali ng laban, biglang nagising ang tunay na lakas ng agimat. Napuno ng nakakasilaw na liwanag ang paligid, at ang liwanag na iyon ay tila pumasok sa kaluluwa ni Andoy. Nakita niya ang mga alaala ni Lolo Guning, ang mga laban na pinagdaanan nito, ang sakripisyo nito para protektahan ang baryo, at ang tunay na lakas ng kanilang angkan. Kaya't sa huling hampas ng gulok ni Andoy, nakasumpong siya ng kahinaan sa katawan ni Dato Itim. Ipinako niya ang gulok sa gitna ng dibdib ng hari ng mga aswang, at isang matinis na sigaw ang pumuno sa kagubatan. Isa-isa, naglaho ang mga kasama ni Dato Itim sa liwanag ng agimat, at sa wakas, si Dato Itim ay naging abo na tinangay ng hangin. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Mang Kulas kay Andoy at binati siya. Apo, nagawa mong ipagtanggol hindi lang ang ating baryo, kundi pati na rin ang kapayapaan sa kagubatan ng San Rafael. Isa kang tunay na tagapagmana ng iyong lolo. Nang lumingon sila sa paligid, nakita nilang naglaho na ang itim na puno, at sa lugar nito ay tumubo ang isang matikas na puno ng nara, na sumisimbolo ng bagong simula para sa kagubatan at sa baryo. Naging tanda ito ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, at mula noon, ang agimat ni Lolo Guning ay nanatiling tahimik, tila nagpapalam ngunit alam nilang lagi itong nakabantay. Sa bawat gabi mula noon, hindi na natakot ang mga taga San Rafael sa dilim,
dahil alam nilang nasa kanila ang tagapag-alaga na may tapang at puso para sa kanilang bayan. Sa puso ni Andoy, ang liwanag ng kanyang lolo ay patuloy na nagningning, nagpapaalala sa kanya ng paninindigan at pagmamahal na dapat niyang ipasa sa susunod na henerasyon. Ang sumpa ng nawalang agimat. Makalipas ang ilang taon, nanatiling tahimik at ligtas ang baryo ng San Rafael mula sa mga nilalang ng dilim. Si Andoy ay isa ng ganap na matanda, ngunit ang kanyang mga kwento tungkol sa agimat ni Lolo Guning ay patuloy na naipapasa sa kanyang mga anak at apo. Siya ngayon ang kilala sa baryo bilang si Lolo Andoy, ang dakilang tagapagmana ng agimat. Ang kanyang apo na si Berto ay ang pinakamatapang at pinakamatyagang mag-aral ng mga kwento at lihim ng kanyang lolo. Laging sabik si Berto na malaman ang tungkol sa mga nilalang ng dilim at kung paano ginamit ni Andoy ang agimat sa paglaban sa kanila. Ngunit ang mga kwento tungkol kay Dato Itim at ang itim na puno ang lalong pumupukaw sa kanyang interes. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lolo Andoy sa tabi ng kalan, lumapit si Berto sa kanya. Lolo, totoo po ba na ang agimat ninyo ay kayang magbigay ng kapangyarihan na labanan ng kahit anong nilalang ng dilim? Tanong ni Berto, ang mga matay nagniningning sa pananabik. Oo, apo, sagot ni Lolo Andoy, ngunit hindi basta-basta ang paggamit sa agimat. Ito'y may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Sa bawat paghawak nito, nararamdaman ko ang lakas ngunit dama ko rin ang paakit at sakripisyo na iniwan ng iyong Lolo Guning. Napabuntong hininga si Berto, ngunit sa kaloob-looban niya ay mas lalo siyang nagkaroon ng pagnanais na sundan ang yapak ng kanyang lolo. Hindi niya alam na ang ganitong pagnanais ay magdadala sa kanya sa isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Isang umaga, nagising ang buong baryo sa balitang may mga alagang hayop na natagpo ang walang buhay sa gilid ng kagubatan. Parang nilapastangan ang mga katawan ng mga ito, walang dugo, ngunit hindi halata kung ano ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. Muling nagbalik ang takot sa mga taga San Rafael. At ang mga matatanda ay nagsimulang maglagay ng mga bawang sa kanilang mga bintana at pintuan, tanda ng pangamba sa posibleng pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Nagsimulang mag-alala si Lolo Andoy at naramdaman niyang hindi na basta lamang kwento ang kanyang mga alaala kay Berto. Kinausap niya ang kanyang apo at binalaan, Berto, may nararamdaman akong masamang hangin sa paligid. Huwag kang lalapit sa kagubatan. Ang mga nilalang ng dilim ay posibleng muling bumalik, at hindi natin alam kung sino o ano ang pinagmumula ng mga ito. Ngunit si Berto, dala ng kanyang kabataan at tapang, ay hindi mapakali sa loob ng bahay. Sa kanyang isip, handa na siyang ipagpatuloy ang laban ng kanilang angkan. Nang magdilim ang gabi, lihim siyang nagtungo sa kagubatan, dala ang isang maliit na kutsilyo na ipinasapa ni Lolo Andoy sa kanya. Sa kanyang pagpasok sa kagubatan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na may kakaibang amoy, parang pinaghalong bulok at duguan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga mata sa dilim na nagmamasid sa kanya, at ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga tunog ng yabag mula sa mga paligid. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan ni Berto ang isang bahagi na tila hindi niya pa nararating dati. Sa kabila ng mga sanga ng puno, tumambad sa kanya ang isang pamilyar ngunit nakakakilabot na tanawin, isang itim na puno, mas mataas at mas malaki kaysa dati, nakatayo at bumabalot ng madilim na enerhiya. Alam ni Berto ang mga kwento ng itim na puno, ngunit hindi niya inasahan na ang alamat na ito ay totoong muling magbabalik. Naramdaman niya ang kilabot sa kanyang mga balahibo at nais niyang tumakbo pa uwi, ngunit narinig niya ang isang mababang tinig na tumawag sa kanya mula sa puno. Ikaw ba ang apo ni Andoy? Tanong ng tinig mula sa kadiliman. Ang boses ay malalim, parang nagmumula sa pinakaloob ng lupa, at sa bawat pagbigkas nito, parang may puwersang nag-uudyok kay Berto na lumapit. Nandito ako para ipagtanggol ang baryo laban sa inyo,
Sagot ni Berto na pilit nilalabanan ang takot sa kanyang dibdib. Mula sa mga ugat ng puno, dahan-dahang sumulpat ang isang nilalang, isang lalaki na may balat na kasing itim ng gabi at mga mata na pula tulad ng apoy. Siya ay ang bagong pinuno ng mga nilalang ng dilim, si Dato Mangat. Ang anak ni Dato Itim na bumalik upang ipagpatuloy ang paghihiganti ng kanyang angkan. Ang agimat ng iyong lolo ay iniwan sa iyo, hindi ba? Tanong ni Dato Mangat, ngumisi siya at tumingin kay Berto na parang isang mabangis na hayop na naghahanap ng bibiktimahin. Ngunit biglang naramdaman ni Berto ang bigat ng kanyang kawalan ng kakayahan. Sa kabila ng kanyang tapang, wala sa kanya ang agimat, at hindi siya nakahanda para sa labang ito. Alam niya na hindi niya kayang talunin si Dato Mangat ng mag-isa, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa baryo. Pagdating ni Berto sa bahay, hiningal siya at agad na isinaysay ang nakita sa kanyang lolo. Lolo, nandito na sila. Bumalik ang itim na puno at may bagong pinuno na nangunguna sa kanila, si Dato Mangat. Nanginginig pa rin si Berto habang inaalala ang kinatatakutang nilalang na kanyang nakita. Tumango si Lolo Andoy at napabuntong hininga. Alam niyang hindi na niya kayang lumaban sa kalakasan ng kabataan ni Dato Mangat, ngunit alam din niya na ang labanang ito ay hindi na para sa kanya, kundi para kay Berto. Nilabas ni Lolo Andoy ang kahon kung saan nakalagay ang agimat ni Lolo Guning. Ibinigay niya ito sa kanyang apo, ang mga mata niya'y puno ng pag-asa at tiwala. Berto, ang agimat ay nasa iyo na ngayon. Nasa iyo ang kapangyarihan ng ating lahi. Tandaan mo, hindi lang ito isang kasangkapan kundi isang sumpa rin. Sa tuwing gagamitin mo ito, kailangan mong isakripisyo ang sarili mong lakas para protektahan ang bayan natin. Tumango si Berto, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ang agimat ay buhay, may diwang nag-uudyok sa kanya na magpatuloy sa laban. Alam niya na ang oras ay dumating na upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang baryo ng San Rafael mula sa nagbabalik na dilim. Isang gabi, habang muling naghahanda si Berto para sa labanan, narinig niya ang isang sigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Dumating na ang mga nilalang ng dilim, at ang kagubatan ay napuno ng mga anino ng mga halimaw na nagmamanyobra sa ilalim ng pamumuno ni Dato Mangat. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Berto, tangga ng agimat at ang bulok na ipinamana sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagliliyab sa lakas na tila nagpapatuloy mula kay Lolo Guning hanggang kay Lolo Andoy, at ngayon, sa kanya. Lumapit si Dato Mangat, ang mga mata nito ay nagniningning sa kasamaan. Hindi ka na makatakas ngayon, Berto. Bibitawan mo rin sa akin ang agimat ng iyong angkan, sigaw ng nilalang habang nakangisi. Hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman sa liwanag, sagot ni Berto at itinaas ang agimat. Isang maliwanag na sinag ang bomb-alot sa kanya, at ang buong paligid ay natakpan ng liwanag na halos samilaw sa mga nilalang ng dilim. Mabilis na sumugod si Dato Mangat, ngunit bawat hampas ng kanyang mahika ay nagiging walang bisa dahil sa Protex. Sa gitna ng labanan, habang pinapalibutan si Berto ng mga nilalang ng dilim, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang agimat sa kanyang dibdib. Muling bumalik ang alaala ng mga kwento ni Lolo Andoy, kung paano ginamit ng kanilang lahi ang agimat hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi upang magsanib puwersa sa mga kakampi ng kalikasan. Biglang naramdaman ni Berto ang isang kakaibang enerhiya mula sa kagubatan. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang maputing liwanag, at sa gitna ng liwanag na iyon ay ang diwata ng liwanag, isang magandang diwata na nagbabantay sa kagubatan. Siya ang bantay ng kapayapaan sa baryo ng San Rafael at ang dating kasama ni Lolo Guning sa paglaban sa mga nilalang ng dilim. Apo ni Guning, sabi ng diwata, narito ako upang tulungan ka. Ang agimat na iyong hawak ay hindi lamang kasangkapan sa laban, ito ay tulay sa aming mga espiritu. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihan ng liwanag at tapang ng iyong lahi upang maitaboy ang dilim.
Tumango si Berto, at sa tulong ng diwata, ginamit niya ang kanyang lakas upang gawing panangga ang liwanag mula sa agimat. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi makalapit sa kanya dahil sa puwersang tumataboy sa kanilang kasamaan. Habang nakapalibot ang mga nilalang ng dilim, si Dato Mangat ay hindi nagpapakita ng takot. Tumawa siya ng malakas, "Hindi mo ako matatalo sa ganyang paraan, bata. Ang dugo ng mga aswang ay mas malakas ngayon kaysa dati." Ngunit sa tulong ng diwata ng liwanag, bumalat ang agimat kay Berto, pinagsama nito ang lakas ng kanyang mga ninuno sa kanyang katawan. Sumugod siya kay Dato Mangat, mabilis at matindi ang bawat hampas ng kanyang gulok, na nagliliyab sa liwanag ng agimat. Mulit-muling inaatake ni Dato Mangat si Berto, ngunit ang bawat sumpa na kanyang binabato ay hindi makaapekto kay Berto. Sa bawat galaw ni Berto, nagtatakbuhan ang mga kasamahan ni Dato Mangat, natatakot at nawawala ng lakas sa harap ng liwanag ng agimat. Sa huling pagsugod ni Berto, naipako niya ang gulok sa gitna ng dibdib ni Dato Mangat, at naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang agimat, tinutupok ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Isang sigaw ng sakit ang lumabas mula kay Dato Mangat bago tuluyang naging abo at nawala. Sa pagbagsak ni Dato Mangat, unti-unting naglaho ang itim na puno at sa halip, tumubo ang mga puno at bulaklak na sumasagisag ng kapayapaan sa kagubatan. Ang mga nilalang ng dilim ay tuluyan ng naitaboy mula sa baryo ng San Rafael, at ang diwata ng liwanag ay nagpaalam kay Berto, pinupuri siya sa tapang at katapatan niya sa kanilang lahi. Pagbalik sa baryo, sinalubong si Berto ng kanyang pamilya at mga kababaryo, ipinagbunyi nila ang kanyang tagumpay. Naging simbolo siya ng bagong tagapagbantay ng baryo, at sa kanyang puso ay ang kasaysayan ng kanyang mga ninuno, ang kanilang agimat at ang kanilang tapang na ipagtanggol ang kanilang bayan. Mula noon, ang baryo ng San Rafael ay nanatiling payapa, at si Berto ay nakilala bilang isang bayani at tagapagmana ng agimat ni Lolo Guning. Lumipas ang mga taon, at si Berto ay naging ganap ng tagapagbantay ng baryo ng San Rafael. Ang agimat na iniwan ng kanyang lolo ay nanatiling nasa kanyang leeg, ngunit alam niyang darating ang panahon na ito'y ipapasa rin niya sa susunod na henerasyon. Sa panahong iyon, nagsimula siyang magturo sa mga kabataang lalaki at babae sa baryo. Hindi lamang para ipasa ang mga teknik sa pakikipaglaban kundi pati na rin ang mga kaalaman sa pagmamasid sa mga palatandaan ng panganib. Sa mga mag-aaral niya, natatangi ang isa sa kanila, si Rina, isang matapang at mabilis mag-isip na dalagita na may angking tapang na kahalintulad ng kay Berto noong kabataan niya. Sa kabila ng pagiging babae, hindi siya kailanman nagpapahuli sa mga pagsasanay, at mabilis niyang natutunan ang mga aral ni Berto tungkol sa respeto sa kagubatan at mga espiritu nito. Isang gabi, kinausap ni Berto si Rina. "Ipinagmamalaki kita, Rina. Ang tapang at talino mo ang magdadala ng liwanag sa baryo natin. Kapag dumating ang oras na hindi ko na kayang protektahan ang San Rafael, nasa iyo ang aking tiwala." Nagulat si Rina ngunit ramdam niya ang responsibilidad na ipinasa sa kanya. Alam niyang hindi biro ang maging tagapagbantay ng agimat at ang maging kasanggan ng mga diwata ng kagubatan. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang init ng tapang at pananampalataya na mula sa lahi ni Berto. Pagdating ng dapit hapon, habang nakaupo si Berto sa tapat ng kanyang tahanan, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo, si Lolo Andoy na nagpakita sa kanya ng tapang sa kabila ng kahirapan at panganib. Sa kanyang pagtanda, naramdaman niyang malapit na ang panahon na ang agimat ay ipapasa na niya kay Rina o sa sinumang nararapat dito. Bumalik sa kanya ang alaala ng unang araw na nakita niya ang itim na puno at ang pakikibaka laban kay Dato Mangat. Napangiti siya nang maalala ang mga sakripisyong kanyang ginawa para sa baryo. At sa kanyang puso, alam niyang natupad niya ang pangako sa kanyang lolo, na ipagtatanggol ang baryo hanggang sa kanyang huling hininga.
Isang gabi, tinawag ni Berto si Rina sa kanyang bahay. "Rina," sabi niya habang iniaabot ang agimat na matagal nang bumabalot sa kanyang leeg, "ngayon, ipapasa ko na ito sa iyo. Ikaw na ang magiging bagong tagapagbantay ng San Rafael. Tandaan mo, hindi lamang ito isang kasangkapan. Sa bawat paghawak mo sa agimat, alalahanin mo ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang ating bantay laban sa kasamaan, at ikaw ang magiging tagapagmana ng liwanag at tapang ng ating angkan." Kinuha ni Rina ang agimat na nanginginig ang kamay, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit alam niyang handa siya para dito. Nang isinabot niya ang agimat sa kanyang leeg, naramdaman niya ang lakas ng kanyang mga ninuno na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagpakawala siya ng isang matinding pangako sa sarili. Hindi niya kailanman hahayaan ang kadiliman na masakop ang kanilang baryo. Simula noong araw na iyon, si Rina ang naging bantay ng baryo ng San Rafael. Sa kanyang pagsasanay at dedikasyon, nagbigay siya ng panibagong tapang sa mga kabataan ng baryo, at ang mga tao ay muling nagkaroon ng kapanatagan sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, napansin ni Rina ang mga palatandaan ng mga anino sa kagubatan. Bagamat natapos na ang laban ni Berto, alam niyang ang kasamaan ay may paraan upang bumalik. Ngunit sa bawat pagdalaw ng dilim, ipinapaalala niya sa sarili ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga ninuno. Ang agimat sa kanyang leeg ay nagliliwanag sa bawat pagdating ng gabi, na parang sinasabing handa na siyang harapin ang anumang darating na panganib. Mula noon, ang baryo ng San Rafael ay patuloy na naingatan mula sa anumang banta. Ang agimat ni Lolo Guning, na ipinasa kay Berto at ngayon kay Rina, ay naging simbolo ng pag-asa, tapang, at pagmamahal para sa kanilang bayan. At sa tuwing sumisikat ang araw sa San Rafael, alam ng mga tao na sa likod ng kanilang tahimik na pamumuhay, may isang tagapagbantay na handang magsakripisyo para sa kanilang kaligtasan, ang bagong tagapagmana ng agimat at tagapag-alaga ng liwanag ng kanilang bayan. Wakas.